Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa bagyang pag-angat ng Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index. Isang pag-usad na sa unang tingin ay positibo, ngunit sa mas malalim na pagsusuri ay nagpapakita ng marami pang kailangang tugunan upang makamit ang tunay na kalayaan sa pamahayag sa ating bansa. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamal. Bahagyang umangat ang Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index mula sa ika-116 patungo sa 114. Sa unang tingin tila magandang balita ito. Isang hakbang pasulong, isang senyales na may kaunting pag-usad. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, malinaw na hindi sapat ang ganitong pag-angat upang masabing ligtas at malaya na ang pamamahayag sa bansa. Sa hanay ng 180 na bansa, nananatili pa rin ang Pilipinas sa ibabang bahagi ng talaan. Ibig sabihin, sa kabila ng maliit na paggalaw, nananatili ang malalaking problema, banta, pananakot at mga sistemang patuloy na pumipigil sa malayang pagbabalita. Isa sa mga malinaw na isyong binanggit ay ang patuloy na paggamit ng red tagging laban sa mga mamamahayag. Sa halip na protektahan ang mga tagapaghatid ng katotohanan, nagiging target sila ng mga paratang na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Sa ganitong kalagayan, paano masisiguro ang malayang pamamahayag kung mismong mga boses ng katotohanan ay pinatatahimik? Hindi rin may kakaila na ang bahagyang pag-angat ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa sariling pagsisikap, kundi dahil sa mas malawak na pagbagsak ng kalayaan sa pamamahayag sa buong mundo. Ayon sa datos, higit sa kalahati ng mga bansa ang nahaharap sa mahirap o napakaseryosong sitwasyon para sa media. Ibig sabihin, ang problema ay hindi lamang lokal, ito ay pandaigdigan. Ngunit hindi ito dahilan upang maging kampante. Sa halip, dapat itong magsilbing babala. Kung patuloy ang ganitong kalakaran, maaring mas lumala pa ang sitwasyon, hindi lamang para sa mga mamamahayag kundi para sa buong sambayanan na umaasa sa tapat at malayang impormasyon. Ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi pribilehyo. Ito ay pundasyon ng demokrasya. Kapag ito ay pinahina, kasabay nitong nangihina ang tiwala ng publiko, ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at ang kakayahan ng lipunan na itama ang sarili nitong pagkakamali. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang pag-angat sa ranggo, kundi ang aktwal na kalagayan ng mga mamamahayag sa lupa, kung sila ba ay ligtas, malaya at may kakayahang magsalita ng walang takot. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radio, Bombo!